Kapag pinag-usapan ang pangalan ni Gervonta Tank Davis, madalas ang unang naiisip sa kanya ng mga tao ay ang kanyang knockout power. Natural, ikaw ba naman ay may kartadang 29 wins, no losses, no draws with 27 knockouts. Power talaga ang maaalala sa mga laban mo. Kaya nga po maraming mga boxing fans ang medyo nalilimutan ang high IQ level sa boxing ring ni Gervonta Tank Davis. Sa totoo lang mga amigos, may estilo si Tank Davis na sa aking palagay ay sa kanya ko palang nakikita. Yan po ang ating tatalakayin ngayon mga amigos, pero syempre nais ko munang imbitahin ang mga viewers na ngayon pa lamang napadpad sa teritoryo ng Walang Preno na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para mas maging updated sa mga latest dito sa Walang Preno TV. Walang Preno TV. Alright, umpisahan na natin mga amigos. Heto po ang estilo ni Tank Davis na aking sinasabi. Ang estilo na pagkukunwaring nasaktan sa laban, pero ang hindi mo alam, isa pala itong trap para pumasok ka ng alanganin sa kanya. Let's go back to Gervonta Davis versus Rolando Romero. Sa unang round, sinubukan ni Tank Davis na siya ang pumasok kay Rolly. Siya ang nag-initiate. Makikitang parang ang plano lang ni Rolly sa una ay box-box lang muna at counterin si Tank. Sinubukan ni Tank Davis kung ano ang magiging reaksyon ni Rolly Romero kapag siya ang mas pumupukol sa laban. Kung mag-aala bulldozer siya, uubra kaya tulad sa nangyari kay Mario Barrios at Leo Santa Cruz. Pero tulad nga ng sinabi ko kanina mga amigos, may pambihirang estilo si Tank Davis sa aking napansin. Parang kapag ang kanyang kalaban ay nag-umpisang maging agresibo sa kanya, sinisimulan din niya itong paniwalain na gumagana yung taktika o game plan ng kalaban niya sa kanya. Gusto lang magaling na artista si Tank Davis sa pag-psycho ng kanyang kalaban. Kumakapit pa sa lubid para magmukhang nahilo talaga. Kaya naman inakala ni Rolly Romero na gumagana ang kanyang plano na pasukin si Tank at inisip niyang nasasaktan si Tank sa mga suntok niya. Makikita nagrereklamo si Tank sa referee, animoy nasaktan. Kaya naman ang mindset ni Rolly, pasukin na dapat si Tank Davis. At dahil nga po doon sa paniniwalang yon, nag-umpisa ng maging agresibo si Rolly. Ang hindi niya alam, isang malaking trap ito ni Gervonta Tank Davis para hindi siya mahirapan humabol, kumbaga ikaw na kusang papasok sa kanyang bitag. At kapag naging agresibo na nga po ang isang boksingero, magpapakawala na ito ng kanyang mga suntok. Natural bubukas at bubukas ang depensa nito at yun talaga ang hinihintay ni Tank Davis na mangyari kay Rolly Romero. Ganun po kasi madalas ang reaksyon ng mga boksingero kapag nakita nilang nasaktan nila ang kanilang kalaban, nagiging reckless na sila. Kung papansinin natin mga amigo sa laban, matapos magkunwaring nasasaktan ni Tank Davis sa laban, pumasok agad si Rolly. Kaya't sunod-sunod din po ang mga counter na pinakawalan ni Gervonta Davis dahil aware siya sa mga next move ni Rolly Romero dahil kumagat na ito sa kanyang bitag. Kaya naman sa mga sumunod na rounds, ayun na nga po ang nangyari mga amigos. Finally, na-timingan na ni Gervonta Davis ng isang solido, si Rolando Rolly Romero. Bagsak si Rolly at hindi kaagad nakarecover, kaya itinigil agad ng referee ang laban. Kung papansinin po natin mga amigos, ganitong taktika rin yung ginamit ni Gervonta Davis kontra kay King Ray Ryan Garcia noon. Nung round 2, pinaniwala ni Gervonta Davis na nasaktan siya ni Ryan Garcia, kaya't kung papansinin, ang naging reaksyon ni Ryan Garcia ay pasukin si Gervonta Davis. Kapansin-pansin yung nagrereklamo na naman si Tank sa referee. Tulad ng laban din kay Rolly Romero, nagrereklamo si Tank sa referee, kaya't pinasok siya ni Rolly Romero. Dito po ganun din, nagrereklamo si Tank sa referee, pinasok tuloy siya ni Ryan Garcia sa pag-aakalang nasaktan siya sa laban. Pero ang hindi alam ni Ryan Garcia, trap lang ito ni Gervonta Davis. Kumagat siya sa bitag ni Tank kaya naka-score si Tank ng knockdown noong round 2. Dahil naging reckless na po si Ryan Garcia nang makita niyang para nagrereklamo si Gervonta Davis sa referee, feeling niya nasaktan niya si Gervonta Tank Davis sa laban. Kaya pumasok siya ng pumasok. Sa katunayan nga po mga amigos, maging ang mga hurado, inakalang nasaktan si Tank Davis noong round 2. Kaya kahit naka-score si Gervonta Davis ng knockdown noong round 2, dalawang hurado ang nag-score ng 10-9 imbis na 10-8. Isang hurado ang nag-score ng 10-10. Dahil napaniwala sila ni Tank na nasaktan si Tank Davis noong round 2. So balit ang hindi nila alam, isa lamang pala yon sa mga mapanganib na patibong ni Gervonta Tank Davis. Sahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang